Nag-aagaw ang dilim at liwanag noong November 23, 2013. Dalawang magkasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid ng magkakapit-bahay sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Sinundan ito ng isang nakabibinging katahimikan mula sa loob ng tahanan ng pamilya Collins. Ilang sandali pa ay lumabas ang padre de pamilya na si Matthew o mas kilala nila sa palayaw na Matt. Nanginginig ang katawan at pawisan. Dumiretso ito sa kanyang sasakyan at saka mabilis na humarurot palabas ng kanilang gate. Noon dumating ang kapatid ng asawa ni Matt na si Randy. Nagmamadali itong pumasok sa loob ng bahay ng mga Collins at doon natagpuan niya ang kanyang kapatid na si Evelyn, nakahandusay sa malamig na sahig ng sala, duguan at tila wala na itong buhay. Ano nga kaya ang nangyari sa pagitan ng mag-asawang Matt at Evelyn? Ano ang motibo ni Matt para barilin ang kanyang may bahay? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Si Evelyn Reyes ay tubong Angeles City, Pampanga. Panganay siya sa 3 magkakapatid at siya lang ang nag-iisang babae. Hiwalay na ang kanilang mga magulang at nakagisnan na lang ni Evelyn na mag-isa silang itinataguyod ng kanyang ina na si Gina. Musmus pa lamang kasi silang 3 nang iwan sila ng ama para sumama sa ibang babae. Dahil hirap sa buhay at sa pagpapalaki sa kanilang 3, sumama ang kanyang ina sa kaibigan nito at nagtrabaho bilang GRO sa isang bar malapit sa Naval Base ng Amerika. Maraming pangit na bagay ang nadidinig ni Evelyn tungkol sa kanyang ina dahil sa trabaho nito, pero pilit niya itong iwinawaksi sa kanyang isip dahil mahal na mahal niya ang kanilang ina at wala siyang hindi gagawin para dito. Maging ang kanyang mga kapatid ay hindi nakaligtas sa panunukso ng ibang tao patungkol sa kanilang ina. Ito marahil ay dala ng stigmang kadikit ng kanyang trabaho bilang entertainer. Ganun pa man, hindi ito naging balakid sa buhay ng mag-iina, kaya't nabuhay naman silang tahimik hanggang sa siya ay makatuntong ng kolehiyo. Maganda si Evelyn, pansinin nito dahil sa kutis na maputi at maamong mukha na nakuha niya sa kanyang ama. May isang bagay din siyang nakuha sa kanyang ina, pansinin din siya ng mga lalaki. Hindi ito lingid kay Evelyn at alam niyang maraming lalaki ang nagkakagusto sa kanya. Isa na dito ang varsity player na si Danny. Matangkad, matipuno ang katawan at may itsura ito na para bang nahahawig pa nga ng konti kay Jericho Rosales. Sa dami ng mga babaeng tumitili para kay Danny, si Evelyn lang ang bukod tanging binibigyang pansin nito at halatang gusto nito si Evelyn. Kalaunan ay nagkaroon ng pagkakataon si Danny na manligaw kay Evelyn, pero nang malaman nito ng ina ni Evelyn, hindi niya ito nagustuhan. Hindi kasi ang tulad ni Danny ang gusto niya para sa kanyang anak. Bagay na lagi nitong binabanggit sa kanya para magkaroon daw ito ng magandang kinabukasan. Si Evelyn, dahil masunuring anak ay pilit na tinalikuran si Danny kahit pa gusto rin niya ito. Pinigilan niya ang kanyang sariling mahalin si Danny dahil na rin sa pagmamahal niya sa kanyang ina. Ayaw niya itong biguin dahil sa malaking sakripisyo nito para sa kanilang magkakapatid. Kaya't masakit man kay Evelyn, binasted niya si Danny. Lumipas ang 3 taon, sa wakas ay nakatapos si Evelyn ng kursong tourism. Nang mga panahong iyon ay hindi na niya nakita pa si Danny mula nang lumipat ito ng eskwelahan sa Nueva Ecija. Dahil gigil na siyang makatulong sa kanyang ina sa pagpapaaral sa 2 pa niyang kapatid, sinikap ni Evelyn na makahanap kaagad ng trabaho. Balak sana niyang mag-training noon para maging flight attendant pero naisip niyang hindi pa panahon. Kaya kahit maliit ang sweldo, pinili muna niyang magtrabaho sa isang travel agency. Dito niya nakilala si Matthew Collins, 45 years old at isang British citizen
na madalas magpabalik-balik sa Pilipinas para sa kanyang negosyo na nakabase sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Sa katauhan ni Matt, naalala ni Evelyn ang madalas sabihin ng kanyang ina, foreigner na mayaman ang dapat niyang hanapin para maging asawa. Hindi naman inasahan ni Evelyn na hindi na pala niya kailangang gumawa ng unang hakbang para mapansin ni Matt dahil sa ilang beses pa lamang na pagkikita nila ay niyaya na siya nitong makipag-date. Dahil sa impluwensya ng kanyang ina, mabilis siyang nakipagrelasyon kay Matt at sa loob lamang ng 1 taong relasyon ay niyaya na siya nitong magpakasal. Pagkatapos ng kanilang kasal ay nagpagawa si Matt ng katamtamang laki ng bahay sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija para mas malapit din sa kanilang negosyo. Sa pag-iusap ni Evelyn kay Matt, isinama nito ang kanyang mga kapatid at ina at naghanap sila ng apartment malapit sa bahay nilang mag-asawa. Naging maayos naman noong simula ang pagsasama ng mag-asawa hanggang sa ipanganak ni Evelyn ang kanilang panganay pagkalipas ng 1 taong pagsasama. Masayang-masaya si Matt sa pagdating ng kanilang anak na babae. Pero kasabay nito ay ang pagbabagong napansin niya kay Evelyn. Ilang buwan pa lamang kasi matapos nitong manganak, lagi itong umaalis ng walang paalam at iniiwan kay Randy ang kanilang anak. Dahil lagi rin siyang wala sa bahay para sa kanilang negosyo, hindi rin niya gaanong narerendahan si Evelyn. Kapag tinatanong niya ito kung saan siya nagpupunta, lagi nitong dahilan na may pinuntahan lang siyang kaibigan na kailangan ng kanyang tulong o kaya naman ay umalis lang siya para mag-grocery. Nang lumaon nga ay kung ano-ano na lang ang idinadahilan nito at alam ni Matt na hindi ito nagsasabi ng totoo. Nagtataka na talaga siya sa ikinikilos ni Evelyn. Hindi rin kasi ito umaalis nang hindi nag-aayos. Palagi itong nagpapaganda kaya't nagtataka si Matt at nilulukob na ng hinala ang kanyang isip. Bagay na pilit niyang binabaliwala dahil ayaw niyang may pinagtatalunan silang mag-asawa. Subalit ang kanyang hinala ay makukumpirma pala nang minsang umuwi siya ng maaga. Kalalabas pa lamang ni Matt ng kanyang SUV nang mapansin niya ang isang tricycle na huminto at ilagpas ito ng kaunti sa tapat ng kanilang gate. Nagkubli siya sa poste ng gate dahil hinala niya na si Evelyn ang sakay nito. Huminto ang tricycle at lumabas nga mula doon si Evelyn. Lumapit ito sa driver ng tricycle. Ang lalaki, tila kaedad lamang ni Evelyn na nasa 24 ang edad. Nag-uusap pa ang mga ito at kitang-kita ni Matt ang tamis ng ngiti ng kanyang asawa habang kausap ang naturang lalaki. Pagkuway, biglang siniil ng halik ng lalaki ang kanyang asawa sa mga labi nito. Parang tinarakan ng itak ang kanyang puso. Walang kasing sakit ang kanyang nakita. Totoo nga pala ang kanyang hinala. Ang asawang minahal niya ay nagmamahal na pala ng iba at sa tingin niya ay totoong mahal na mahal nila ang isa't isa. Hindi na siya nakatiis. Pumasok siya sa loob ng bahay para kalmahin ang kanyang sarili. Pilit niyang itinago ang nararamdaman at mabuti na lamang wala doon ang kanyang anak at ang bayaw niyang si Randy. Pagpasok ni Evelyn, para siyang nakakita ng multo nang makita siya nito. Nagulat si Evelyn ng sobra dahil ang alam niya ay walang tao sa loob ng bahay. Hindi na siya nakatiis. Kinompronta na niya si Evelyn kung bakit niya nagawang lokohin siya sa kabila ng lahat ng kabutihang ipinakita niya kay Evelyn at sa kanyang pamilya. Hindi nakabawi si Evelyn. Wala na siyang lusot dahil huling-huli na siya ni Matt. Pero hindi pa siya nakakapagsalita. Nang walang ano-ano ay bigla na lamang bumunot ng baril si Matt. Nakiusap si Evelyn na pag-usapan na lamang nila ng maayos ang problema. Humingi ito ng tawad pero hindi pa siya tapos magsalita. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Nadaplisan siya sa leeg at bumagsak sa sahig. Pero tila wala na talagang balak si Matt na buhayin si Evelyn. Kaya binaril pa niya ito ng isa pa at tinamaan si Evelyn sa tiyan. Napaluhod si Matt sa kanyang nagawa. Sobrang sakit kaya hindi na niya inawat ang kanyang sarili sa bugso ng kanyang damdamin. Nang mapagtanto ni Matt ang kanyang ginawa,
Dali-dali siyang lumabas ng bahay at sumakay sa kanyang sasakyan. Nooy nagkakagulo na ang mga kapitbahay nila sa labas, kaya nagmamadali niyang pinaharurot ang kanyang sasakyan palayo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, basta nagda-drive lang siya para makalayo. Samantala, nagkatawag na ng mga pulis ang mga nakasaksing kapitbahay. Si Randy na nasa apartment di kalayuan sa bahay ng kanyang kapatid ay mabilis na nakarating sa crime scene. Doon niya nadatna ng kanyang ate na nakahandusay sa sahig, duguan at tila wala na itong buhay. Agad siyang dinala sa ospital subalit idineklara na siyang dead on arrival. Samantala, isang lalaking sakay ng isang tricycle ang nagtungo sa crime scene nang mabalitaan niya ang pangyayari. Base sa mga pahayag ng mga nakakita sa lalaki, siya si Danny, ang lalaking nachichismis kay Evelyn na lagi nitong kasama. Siya ang dating kaklase ni Evelyn noong unang taon nito sa kolehiyo sa Angeles City. Muling nagtagpo ang kanilang landas, ilang buwan lamang ang nakakalipas matapos manganak si Evelyn sa kanyang panganay. Siya rin ang nakita ni Matt na humalik kay Evelyn ang araw na iyon bago niya barilin ang asawa. Samantala, si Matt ay nagtungo sa kanyang kaibigan na tulad niya ay isang British national din. Alam ni Matt na ng mga oras na iyon ay pinaghahanap na siya ng mga pulis. Pero sa mga oras na iyon, ang mahalaga kay Matt ay makita at makasama ang kanyang anak. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na harapin ang kanyang kasalanan kaysa magtago habang buhay. Sinunod siya ni Matt, kaya makalipas ang 3 araw ng pagtatago, sumuko siya sa Kabanatuan Police at nagbigay ng kanyang salaysay. Inamin niya na nabaril niya ang kanyang asawa dahil nahuli niya ito sa aktong nakikipaghalikan sa ibang lalaki. Nagdilim na raw ang kanyang paningin kaya hindi na niya alam kung tama pa ba ang kanyang ginagawa. Ilang buwan makalipas ang kanyang extrajudicial confession, nilitis ang kanyang kasong parricide at dahil cooperative naman si Matt at inamin ang kanyang kasalanan, mabilis na lumabas ang desisyon ng korte. Guilty ang hatol ng hukuman. Sinintensyahan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo pero dahil inamin niya ang kasalanan at ito'y ginawa niya dahil sa udyok ng labis na panibugho, sanhi ng pakikiapid ng kanyang asawa. Life sentence with a possibility of parole ang inihatol sa kanya. Ibinigay naman ang kustudiya ng kanyang anak sa pamilya ni Evelyn. Ano sa palagay mo? Tama ba ang naging sentensya laban kay Matt? Paki-comment mo na lamang po ang inyong opinyon sa ating comment section. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.